Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Natan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Natan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patatim ng iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Natan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Natan, kung gayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay, at umuwi na si Natan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno. At sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggo siya, aayaw rin niya kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain,
tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinaluluunan nila. At si Jesus ay tumawid kasama nila. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro, anila, di ba ninyo alintana, lumulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas. At nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga gilo ko, mga kapatid, isa na naman hong napakatalinhagang salita ang binitiwan ni Jesus sa ating mabuting balita. Talinhaga na makikita natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Talinhaga na kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. At itong salitang ito, sinabi ni Jesus, "Wala pa ba kayong pananalig?" At sinabi niya, "Pati ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya." Mga gilaw kong mga kapatid, ito'y isang pakita sa mga alagad niya kung gaano siya makapangyarihan. Nung binabayo na sila ng hangin at mga alon, ang mga alagad ni Jesus ay takot na takot. Bakit? Sapagkat sila ay palubog na. Pero si Jesus, payapang natutulog. At ipinakita ni Jesus, pagkatapos nilang gisingin siya, pinakita ni Jesus at pinamalas ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Sabi niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Mga gilo kong mga kapatid, ito'y pwede nating pagnilayan sa ating buhay. Kung tayo ay malalim ang pananalig at pananampalataya sa Diyos, bakit ba tayo matatakot? Bakit ba tayo mag-aalintana o mag-iisip ng mga bagay na alam nating ibibigay sa atin
ng Diyos. Alam niyo mga giliw kong mga kapatid, itong salitang do not be afraid ay makikita natin sa Biblia na 365 times na binanggit ito ni Jesus. Kung ito ay 365 times na binanggit niya, ibig sabihin, sa isang taon, araw-araw tayong pinalalahanan ni Jesus. Do not be afraid. Huwag tayong matakot. Sapagkat nariyan siya, handang tumulong, handang gumabay para sa atin. Sana sa araw-araw nating pagising, sabihin natin kung meron man tayong mga agam-agam, meron man tayong mga iniisip, sabihin natin, do not be afraid. Nariyan ang Diyos. Do not be afraid. Handa akong tulungan ng Diyos. Do not be afraid. Kayang gawan ng paraan ng Diyos ang lahat ng bagay sa akin. Mga giliw kong mga kapatid, isa na hong halimbawa itong nangyaring ito sa ating mabuting balita. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na buhay siya. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi siya mangiiwan. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na nariyan siya hanggang dulo ng ating buhay. Ang kinakailangan lang natin mga giliw kong mga kapatid ay manalig, kumapit, magtiwala sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay maunawain para sa atin. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang mga hinihiling natin. Ang kinakailangan lang ay magantay tayo. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang mga dalangin natin. Ang kailangan lang magsumikap tayo. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang kung anuman ang nararapat para sa atin. Ang kinakailangan lang ay manalig tayo sa Kanya. Mga giliw kong mga kapatid, karanasan ng mga alagad ni Jesus, ang kapangyarihang ipinamalas niya. At sana tayo rin, mga sumusunod sa Kanya, tayo rin, mga nananalig sa Kanya, maging karanasan din natin na siya mismo ang maglulutas, siya mismo ang magsusolusyon sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Maaaring kuminsan tayo ay panghinaan ng loob, maaaring kuminsan tayo ay malulugmok, maaaring kuminsan sa napakadami nating problema sa buhay, masasabi nating parang wala ang Diyos. Pero mga giliw kong mga kapatid, alalahanin natin lagi, buhay ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos, parating nariyan siya. Bagamat tayo ay nakakaranas ng mga problema, bagamat tayo ay nakakaranas ng mga madaming pinagdadaanan sa buhay, pero wag nating sasabihin walang Diyos. Nariyan palagi ang Diyos. Kahit sa madilim nating pinagdadaanan sa buhay, nariyan pa rin ang Diyos. At parati pa rin magsasabi sa atin, parati pa rin magpaparealize sa atin na ito ang tama kong gawin, ang sumunod at kumapit sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, sinasabi sa atin na Jesus sa mabuting balita, bakit tayo natatakot? Wala pa ba tayong pananalig sa Kanya? Do not be afraid. Jesus is always there. Do not be afraid. Buhay ang Diyos. Do not be afraid. Handang tumulong ang Diyos sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin sa mundong ito. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sinunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ng ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan na napagulong ng daigdig. Ang atin pong itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alo ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa
naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina, na iyong ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. May kababaan ng loob, sama-sama at durog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't
isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga gilo ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad tayo na niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, magandang ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Berheng Ina ng Diyos, kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Natan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Natan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patatim ng iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Natan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Natan, kung gayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay, at umuwi na si Natan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo, at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggo siya, aayaw rin niya kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinaluluunan nila. At si Jesus ay tumawid kasama nila. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro, anila, di ba ninyo alintana, lumulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas. At nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga gilo ko mga kapatid, isa na naman hong napakatalinhagang salita ang binitiwan ni Jesus sa ating mabuting balita. Talinhaga na makikita natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Talinhaga na kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. At itong salitang ito, sinabi ni Jesus, "Wala pa ba kayong pananalig?" At sinabi niya, "Pati ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya." Mga gilo kong mga kapatid, ito'y isang pakita sa mga alagad niya kung gaano siya makapangyarihan. Nung binabayo na sila ng hangin at mga alon, ang mga alagad ni Jesus ay takot na takot. Bakit? Sapagkat sila ay palubog na. Pero si Jesus, payapang natutulog. At ipinakita ni Jesus, pagkatapos nilang gisingin siya, pinakita ni Jesus at pinamalas ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Sabi niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Mga gilo kong mga kapatid, ito'y pwede nating pagnilayan sa ating buhay. Kung tayo ay malalim ang pananalig at pananampalataya sa Diyos, bakit ba tayo matatakot? Bakit ba tayo mag-aalintana o mag-iisip ng mga bagay na alam nating ibibigay sa atin ng Diyos? Alam niyo mga giliw kong mga kapatid, itong salitang "do not be afraid" ay makikita natin sa Biblia na 365 times na binanggit ito ni Jesus. Kung ito ay 365 times na binanggit niya, ibig sabihin, sa isang taon, araw-araw tayong pinalalahanan ni Jesus. Do not be afraid. Huwag tayong matakot. Sapagkat nariyan siya, handang tumulong, handang gumabay para sa atin. Sana sa araw-araw nating pagising, sabihin natin kung meron man tayong mga agam-agam, meron man tayong mga iniisip, sabihin natin, do not be afraid. Nariyan ang Diyos. Do not be afraid. Handa akong tulungan ng Diyos. Do not be afraid. Kayang gawan ng paraan ng Diyos ang lahat ng bagay sa akin. Mga gilaw kong mga kapatid, isa na hong halimbawa itong nangyaring ito sa ating mabuting balita. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na buhay siya. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi siya mangiiwan. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na nariyan siya hanggang dulo ng ating buhay.
Ang kinakailangan lang natin, mga giliw kong mga kapatid, ay manalig, kumapit, magtiwala, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay maunawain para sa atin. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang mga hinihiling natin. Ang kinakailangan lang ay magantay tayo. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang mga dalangin natin. Ang kailangan lang, magsumikap tayo. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang kung anuman ang nararapat para sa atin. Ang kinakailangan lang ay manalig tayo sa Kanya. Mga giliw kong mga kapatid, karanasan ng mga alagad ni Jesus, ang kapangyarihang ipinamalas niya. At sana tayo rin, mga sumusunod sa Kanya, tayo rin, mga nananalig sa Kanya, maging karanasan din natin na siya mismo ang maglulutas, siya mismo ang magsusolusyon sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Maaaring kuminsan tayo ay panghinaan ng loob, maaaring kuminsan tayo ay malulugmok, maaaring kuminsan sa napakadami nating problema sa buhay, masasabi nating parang wala ang Diyos. Pero mga giliw kong mga kapatid, alalahanin natin lagi, buhay ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos, parating nariyan siya. Bagamat tayo ay nakakaranas ng mga problema, bagamat tayo ay nakakaranas ng mga madaming pinagdadaanan sa buhay, pero wag nating sasabihin walang Diyos. Nariyan palagi ang Diyos. Kahit sa madilim nating pinagdadaanan sa buhay, nariyan pa rin ang Diyos. At parati pa rin magsasabi sa atin, parati pa rin magpaparealize sa atin na ito ang tama kong gawin, ang sumunod at kumapit sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, sinasabi sa atin na Jesus sa mabuting balita, bakit tayo natatakot? Wala pa ba tayong pananalig sa Kanya? Do not be afraid. Jesus is always there. Do not be afraid. Buhay ang Diyos. Do not be afraid. Handang tumulong ang Diyos sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin sa mundong ito. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat.